Come on, palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Kung nandito po kayo last Sunday, ang ating pong topic is about new beginning. No, new beginnings, part 1, nung nakaraan Sunday, no, first Sunday. At doon po sa new beginning, ang ating pong natutunan at in-example ay yung bansang Israel nung sila po ay na exile sa Babylon at sila po ay pinabalik ng Diyos doon sa kanilang bansa, doon sa Israel, sa kanilang lupa, doon sa Israel, the promised land. And sa kanilang pagbalik, merong purpose, meron pong nais ang Diyos. Ang gusto po ng Diyos ay bigyan sila ng new beginning. Amen? Kasi na-exile sila naparusahan sila So meron po silang new beginning sa Diyos, pero meron pong pinagawa ang Diyos sa kanila. Meron pong gusto ng Diyos na i-restore unang-una sa buhay ng mga tao. Walang iba kundi yung temple. Amen? Sabihin po natin lahat, temple. Okay? So, ano po ba natutunan natin doon sa temple? Okay? Natutunan po natin, no, hindi lang yung physical temple talaga ang gustong i-restore ng Diyos sa buhay ng mga tao. Higit sa lahat, yung totoong temple. Kasi wala na pong temple ngayon Kung nagpunta po kayo yung Jerusalem, wala na po kayo matatagpuan temple doon. Okay? Dahil meron na pong bagong temple ang ating Panginoon. Walang iba kundi ang ating mga katawan. Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo, ikaw yung temple. Okay? Tayo po ngayon ang templo ng Diyos. We are God's temple today. Okay? And in the temple of God, meron 3 bagay ka matatagpuan dyan. Unang-una, holiness. Pangalawa, worship. No? Pangatlo ay merong sacrifice. In holiness, natutunan po natin na yung holiness, kailangan yan sa temple. Hindi pwede yung templo ng Diyos ay walang holiness. Kaya dapat may holiness ang buhay ng isang tao. Dahil tayo na po yung templo. Amen? Ayaw ng Diyos na i-destroy natin o i-defile natin itong templo na to by living in sin. Kaya tinakal po natin last week yung mga kasalanan, no? Ang gusto ng Panginoon is we should live a holy life. Live a holy life. We should aim for perfection. Amen? I-aim natin. No, don't make excuses. I-aim mo because holiness is not optional. No, it is non-negotiable. It is a must for all Christian. Pangalawang bagay na matatagpuan mo sa temple, worship. Okay? Importante po yung worship in the temple. Pero anong worship ang gusto ng Diyos dito sa templo na to? Worship in spirit and in truth. No? More than the music, more than the songs. Etong totoo, we are the worship. Yung buhay mo, ikaw mismo, yung pinapamuhay mo, yan talaga ang worship sa Diyos. Pinakikinggan niya, tinitingnan niya. No? He goes beyond the music, He goes beyond the song. Amen? Kaya dapat in spirit and in truth, kailangan talaga maayos, tama, totoo yung ating buhay when we worship God. At tayo ay ministers, hindi ministers. Amen? Nagmi-minister tayo, hindi tayo nagpapasika. Pangatlong bagay, na meron dapat yung temple is sacrifice. No, sa sacrifice po, no, that is following God and obeying God. Amen. Yung pagsunod sa Diyos, it requires sacrifice on our part. Amen. Si Jesus, binigay na niya yung ultimate sacrifice. He gave His life doon sa cross. No? Tayo talaga ngayon ang nagbibigay ng sacrifice sa Diyos. Okay? Ang sacrifice po natin, we need to die to ourselves. Amen? We need to die to ourselves. No? There are things to give up and things to let go and let God. Amen? Doon po sa new beginning, pag binubuo po ng Diyos yung temple, these are the things na kailangan makita ng Diyos sa buhay po natin. Amen? That is the first thing that God restored in the new beginning, yung temple. Dito na po tayo sa part 2. Yung part 2, hindi pa po tapos ang Diyos.
nung pinarestore po ng Diyos yung temple, meron pa pong gustong i-restore ang Diyos. Okay? Meron pa pong gustong i-restore ang Diyos. At yan po ay matatagpuan po natin in Nehemiah chapter 1, verse 1 to 4. Second thing that God wants to restore is the walls of Jerusalem. Sabihin po natin lahat, walls. Nehemiah chapter 1, verse 1. These are the memoirs of Nehemiah, son of Hakaliah, in late autumn, in the month of Kislev, in the 20th year of King Artaxerxes' reign. I was at the fortress of Susa. Hanani, one of my brother, came to visit me with some other men who had just arrived from Judah. I asked them about the Jews who had returned from captivity and about how things were going in Jerusalem. They said to me, things are not going well for those who return to the province of Judah. You see, binuo na nila yung temple. Pero ang news kay Nehemiah, things are not going well for those who return to the province of Judah. They are in great trouble and disgrace. The wall of Jerusalem has been torn down. The gates have been destroyed by fire. Sabi ni Nehemiah, when I heard this, I sat down and wept. In fact, 4 days I mourned, fasted, and prayed to the God of heaven. Nandun na po yung mga exile, nasa promise na uli, nasa Jerusalem na uli. Pero nung narinig ni Nehemiah na bagsak o wasak yung gates at yung walls ng Jerusalem, merong na-stir up sa kanyang puso. Sino po ba si Nehemiah? Si Nehemiah po ay isa ding Hudyo na naiwan po doon sa Persia. This time, ang hari na po ng Persia is si King Artaxerxes. Okay? Siya po ay cupbearer ng King of Persia. Nung nalaman niya na yung walls of Jerusalem ay torn down and the gates ay sunog, no? In-stir up ng Diyos yung kanyang puso. Okay? In-stir up ng Diyos yung kanyang spirit for the walls of Jerusalem. God wants the wall to be restored because their new beginning is not complete. Nabuo yung temple pero giba yung wall. Okay? Hindi kumpleto yung new beginning ng mga Israelita. So Nehemiah made great effort to rebuild the walls and found favor with the king. So lumapit siya kay King Artaxerxes. He found favor. No, nagpaalam siya at humingi siya ng pahintulot na i-rebuild yung wall nila doon sa Jerusalem. Tapos nagpahingi pa siya ng tulong at binigyan po siya ng favor. Hallelujah. So pumunta na po siya doon sa Jerusalem. Okay? Nakita po niya yung wall, bagsak. Nakita po niya yung gates, wala. Okay? Sabi po ng Nehemiah chapter 2 verse 17 to 18. But now I said to them, you know very well what trouble we are in. Sabi niya doon sa mga tao, Jerusalem lies in ruins, and its gates have been destroyed by fire. Let us rebuild the wall of Jerusalem and end this disgrace. Sabi ni Nehemiah sa mga Israelita. Then I told them about how the gracious hand of God has been on me and about my conversation with the king. They replied at once, yes. Sabi po ng mga tao, yes. Sabihin po natin lahat, yes. Lahat, takasan po natin, yes. Sabi dito, let's rebuild the wall. They all agreed. Lahat ng tao sabi, yes, let's rebuild the wall. You see, for many years, nandun sila. Nakatira na uli sila sa Jerusalem. Nandun na yung temple. Rebuild na. Hindi nila nauunawaan na meron pang gustong ayusin ng Diyos. Walang iba kundi yung wall. Nung una, okay lang sa mga Israelita, okay lang yan. Giba yung wall, okay lang. At least nandito na tayo sa tahanan natin. Kabalik na tayo. At least may temple na. Sabi ng Lord, hindi.
Hindi kumpleto ang new beginning dahil meron pang nakabagsak. Yung wall. Kaya sabi ng Lord, rebuild the wall. Amen. And let the people agree to rebuild the wall. Kasi ito pong wall na ito ay maitatayo lang kung lahat tayo ay magsasama-sama. Amen. So everyone work together. They unite together to build the walls of Jerusalem. To build the gates of Jerusalem. Tanong, ano meron sa wall? Bakit gustong i-rebuild ng Lord yung walls of Jerusalem? No? Ano ba yung wall para sa atin? Ano ba yung wall para sa atin? Alam nyo, dalawang function ang meron ng wall. Unang function ng wall is, it serves as a boundary. Tama? Pag ikaw may lupain, babakuran mo. Pag hindi mo binakuran yan, pwedeng may mag-trespass, pwedeng may magtayo ng bahay, problema yan. Amen. Pag yan may nag-squat, alam naman po natin to no? Pag ikaw may property, at ikaw, for many years, hindi mo binabakuran yan, hindi mo pinupuntahan, hindi mo dinadalaw. Pag may tumira dyan, no? Matagal nang tumira yan dyan, hindi mo yan mapapaalis. Magkakaroon siya ng karapatan. Hello? Mawawala yung lupa mo. Amen? May batas na ganun. Kaya yung wall, kailangan i-rebuild mo, kailangan ilagay mo, it will serve as your boundary. Okay? Another function ng wall is, yan po ay, it serves as a protection or defense. Amen. Yung iba pong mga mayayaman, makikita mo, ang tatas ng wall nila. Bakit? No, anti-akyat bahay. May kuryente pa, may anti-akyat bahay. No, tapos mayroong mga Doberman sa loob ng wall. No, anti-akyat bahay. Walang doon. Amen. It serves as a defense and protection para po sa tao na nasa loob. Amen. Pastor, ibig mong sabihin, Pastor, magtatayo tayo ng wall dito sa Technoplaza? Baka magalit sa atin si Christian. Yung admin dito, ano naman naisip nyo? Sabi nila. No? Hindi uobra na tayo magtayo ng wall dito dahil may wall na. No? Listen, in our new beginning, listen, ano ba yung wall na gusto ng Diyos na i-rebuild natin o itayo natin dito sa atin? Okay? Listen. Ephesians chapter 6, verse 16. Sabi po, in addition to all this, hold up the shield of faith to stop the fiery arrows of the devil. Listen, yung wall na gusto ng Diyos is not made up of stones, cement. The wall na gusto ng Lord na i-rebuild, gusto ng Diyos na maging boundary at defense natin is our faith. Sabihin po natin lahat, faith. Sabi ng Ephesians 6:16, hold up yung faith. Listen. Yung faith, dapat pala tinataas. Hindi nakababa. Kasi, pag tinaas po natin lahat yan, yung faith natin, yan ang magsisilbing wall nating lahat. Pag lahat tayo nakataas ang faith, sama-sama, alam niyo yun, parang yung Spartan. Di ba? Awu. No? Nagiging wall. Amen. This is our wall. Our wall is our faith. We need to build a wall of faith to defend our families and to defend our church. Amen. Faith ang gusto ng Lord na i-restore bilang wall natin. What's faith? Hebrews 11 verse 1.
Faith is the confidence that what we hope for will actually happen. It gives us assurance about things we cannot see. Yan po ang definition ng faith according to the Bible in Hebrews 11 verse 1. Okay? Kailangan may confidence. Kailangan yung confidence mo doon, meron kang inaasahan na may mangyayari. Amen? At ikaw ay assured na, no? Na yung mga bagay, kahit hindi mo pa nakikita, kahit hindi mo pa nahahawakan, ay sa'yo na. That is faith. Now listen, sabihin po natin ulit lahat, faith. Lakasan po natin, faith. Faith is a boundary na pwede mong ilagay, pwede mong sabihin, akin to. Hanggang dito ako. Itong lugar na ito, akin. Ito yung wall ko. This is faith. Listen. The size and quality of our faith is important. Maraming bagay sa buhay natin na marami tayong nais. Marami tayong gustong mangyari. Marami tayong plano. Pero kapatid, nag-boundary ka na ba? Or wala ka pang ina-activate na faith? Yung faith, yan ang gagamitin mo bilang pangmarka na iyan ay sayo. Kaya importante yung size of faith and also the quality of faith. Sets the boundary of what we believe and what we expect to happen. Yung faith mo, yan ang nagbibigay ng boundary. Hanggang saan ba ang kaya mo? Hanggang saan ba ang nais mo? Hanggang saan ba ang ini-expect mo na mangyayari? Pag ikaw walang faith, ano sasabihin mo? Wala yan. Wala na yan. Hindi na yan. No? Yun yung wall. Hanggang dun ka lang. Bakit? Kasi yun lang ang faith mo eh. Naunawaan po ninyo? Kung hanggang saan lang yung faith mo, hanggang dun ka lang. Kasi sinet mo yung boundary mo dun. Amen. Kaya importante yung size at quality ng faith. The bigger the faith, the bigger the expectation. Pag malaki ang pananampalataya, nilalawakan mo yung boundary mo, nilalawakan mo yung faith mo, kapatid, nilalawakan mo din, nilalakihan mo din yung expectation mo. Hindi pwedeng, wala na, hopeless na. No. Lakihan mo yung boundary mo, lakihan mo yung faith mo, lalaki din dapat yung expectation mo. Kapatid, kung hanggang saan, listen, kung hanggang saan ang faith mo, yun din ang hangganan mo. Kung hanggang saan ang faith mo, kapatid, hanggang doon ka lang. Yun din ang hangganan mo. Amen. Pero pumunta tayo doon sa pinaka-importante na trabaho ng wall para po sa ating lahat. Walang iba kundi yung defense. Faith as a wall of defense. Sino dito may faith? Say amen. Sabihin sa katabi mo, may faith ako. Amen. Lahat po tayo may faith. Lahat po tayo may faith. Now you see, for us to build a wall of faith, para makabuo tayo ng wall of faith, para protektahan natin ang bawat isa, we must raise up our shield of faith. Hindi pwedeng sabihin mo lang, may faith ako. Okay? Kailangan yan, itataas mo. Pag tinaas mo yan, effort ka, kapatid. Papakita mo. Amen. Alam mo yung, ewan ko hindi na kasi uso ngayon yun eh. Siguro kung nabuhay ka nung panahon ng, parang ikaw siguro bumuhat ng shield na made of bronze. Yung nakita niyo yung symbols na yon, liit-liit nun. No? Mabigat yun. Pag ikaw nabagsakan nung putol lang daliri mo sa paa. No? Mabigat po yun. Just imagine a shield. Ganong kalaki. Halos hanggang dito mo. Gawa sa bakal. Hello? Kailangan effort talaga.
Protection mo yan eh. Defense mo yan eh. Amen. Hindi mo itinaas yan. No? Hindi lang ikaw ang tatamaan din yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo, baka tamaan ka. Marami kasing tao, maraming Kristiyano, binababa yung faith. Binababa yung faith. Kung binaba mo yung faith mo, nako. Sabi nga yung fiery arrow, ayan na, parating na. Di sana kung ikaw lang tinatamaan din yung katabi mo. Kasi dapat, no, iniingatan natin yung isa't isa. All of us, from members to workers, to individuals, and families, we are all needed to build this wall of faith. Hindi pwedeng pong leader lang to. Hindi pwedeng si pastor lang to. Pastor, panorin ka lang namin. Build the wall. Hindi yung issue. Kawali. Hindi tayo gagawa ng wall kung isa lang issue. As the rest manonood. Hello? Everyone has a part in this wall. Building the wall of faith. Every one of us has a part. Di mo pwedeng sabihin na, pastor, naligaw lang ako dito. Nadaan lang ako. Sinadya ng Diyos yan. Kasama ka sa magbibuild dito. You see, may dalawang ingredients ang faith. You see, faith is the marriage of belief and trust. Ang faith po, kaya po yan nagiging faith dahil naging isa yung belief, paniniwala, at trust, pagtitiwala. Hindi pwedeng maging faith kung belief lang. Kailangan may trust. Kailangan maging isa yan. Belief and trust. Let's talk about this. The two ingredients of faith. Una, belief. Sabihin po natin lahat, belief. Yan. Lahat po tayo kailangan natin yan para po yung faith natin ay maging matatag, maging matibay. Magkaroon tayo ng belief. We need to believe in God in all His words and promises. Kailangan natin paniwalaan ng Diyos. Pag may sinabi ang Diyos, amen. Naniwala tayo. Amen. Pag may pinangako ang Diyos, hallelujah. I-claim na natin yon, para sa atin yon. Amen? Sabi ng Bible, all of God's promises are yes and amen. Amen? So you believe in God's words. We believe in God's promises. Pero listen, we also need to believe in our brothers and sisters. We also need to believe in our brothers and sisters. We're talking about faith. Gusto natin ay i-rebuild yung wall. Pag wala tayong paniniwala o belief doon sa ating kapatiran, ano itataas nila? Hello? Ano itataas nila? We need to believe diyan sa ating mga kapatid. We need to believe in their calling. Tinawag ng Diyos yan, pinadala ng Diyos yan dito. Tinanim ng Diyos yan dito. Hindi yan palamuti dito. Hindi yan pampainit ng upuan. May calling yan. Amen. Ako dati, palamuti lang din ako sa church. Attend ako ng church noon. Ayokong umattend, pero dahil yung buong pamilya ko attend, napipilitan akong umattend. Pepesto ako malapit sa pintuan. Bakit? No? Kasi gusto ko, pag uwian na, ako yung unang lalabas. Labas na ako. O kaya minsan, pag nagsasermon na yung pastor, madaling lumabas, bibilin soft drinks, doon muna sa tindahan, tambay. Ganyan yung mga ginagawa namin noon.
Pampainit lang din ako sa upuan, pamparami lang din ako. Hello? Pero may calling pala. Merong mga sumuporta, may nag-pray, may naniwala, hanggang sa dumating sa time na nasama ako sa praise and worship team, nasama ako sa youth, hanggang sabi sa akin isang beses ng pastor, Brother J, pastor ko, no? Kabataan pa ako noon, Brother J, pwede ka bang mag-lead ng Bible study? Hindi na ako palamuti, hindi na ako bench warmer. Tinatawag na ako ni Lord. Ganun dapat ang pananaw at pagtingin natin sa bawat isa. Darating ang time, kapatid. Parang Pastor J din yan. Uwing-uwi na. Gusto tumambay sa Lawson. Pero kailangan may maniwala. May mag-encourage. May umalalay. Bakit? Darating ang time. Baka magiging pastor din natin yan. Amen? Hindi ko akalain magiging pastor ako. Amen. We also need to believe in our brothers and sisters. We need to believe in their calling. May calling yan, kapatid. Sa ngayon, kuliling pa lang yan, pero darating ang time, magiging calling din yan. May kuliling kasi minsan. We need to believe that God will use them no matter who they are. Kailangan maniwala tayo, kapatid. Kaya dinala ni Lord dito yan. Gagamitin ni Lord yan. Ano pa man ang background yan, kahit di pa magaling mag-English yan, balubaluktot, yung wrong grammar yan, gagamitin pa rin ni Lord yan. Amen. We need to believe that. We must believe that they are essential part of the church. And they have a part in the ministry of God. Kailangan maniwala tayo. Sama natin yan. Kailangan maniwala tayo na yan ay may part din yan ng wall of faith natin. Mahalaga tayo sa Diyos. Lahat tayo may part in this ministry. Amen. Hindi naman si pastor ang magaling. Si Lord ang magaling. Saan lang si pastor? Ordinaryong tao lang din si pastor. Nabigyan lang ng mic. Pinatayo sa stage. Pero si Lord pa rin. Amen. Yung Diyos na meron ako sa puso, yun din yung Diyos na meron ka. Ito ka rin gamitin ni Lord. Lagi nilagay ko sa puso ko, sinasabi ko din sa mga tao, it's okay for me. Hindi ako may insecure kung mas magaling pa kayong pastor sa akin pagdating ng araw o mas magaling pa kayong mag-speak kaysa sa akin. Okay lang sa akin yung bakit. Isa lang ibig sabihin nun, nagawa ko yung trabaho ko. Amen? Hindi ako may insecure. Nalo pa ako sa English. Mas magaling pang mag-preach, mas malakas pang mag-preach. Hindi naman competition eh. Amen? Mas matutuwa pa ako, kapatid. Darating ang time, magpapastor ka, mas malaki yung church mo kaysa sa church. Praise God. Amen. Oh, yun ang tama eh. Number 2 ingredient ng faith is trust. Sabihin po natin lahat, trust. Sabi nga po natin, believe and trust. Kailangan yan magkasal, maging isa, para maging faith. Proverbs 3 verse 5. Trust in the Lord with all your heart and do not depend on your own understanding. Oh, hallelujah. Ang ganun. Trust in the Lord, buong puso, at wag daw yung kaisipan mo, wag daw yung karunungan mo, wag yung kaalaman mo, wag ka dun mag-depend. O, ano ibig sabihin? In trusting God,
Merong mga bagay, listen, merong mga bagay na hindi arok ng isip. Hindi makalculate ng utak. Para sa iyo, imposible. Para sa iyo, hindi mangyayari. Kapatid, the Bible says, trust in the Lord with all your heart and do not depend on your own understanding. Kailangan natin maunawaan, hindi lahat alam mo. Kailangan mo maunawaan, hindi lahat may sagot ka. Kailangan mo maunawaan na hindi tayo magaling. Kailangan natin magtiwala sa Diyos. Amen. Napaka-importante nito sa pananampalataya, yung pagtitiwala. I remember si Peter, no? Si Peter, nakita niya si Jesus naglalakad sa tubig. No? Yung iba hindi makapaniwalang si Jesus yun, sabi pa nga, multo. O hindi sila naniniwala si Jesus yun. Pero si Peter, tinanong niya, Lord, kung ikaw nga yan. So naniniwala siya. Yung the rest, multo daw. Sabi ni Peter, Lord, kung ikaw nga yan, sabihin mo nga sa akin na lumakad din sa tubig. O, naniniwala siya. Sinabi ng Panginoong Hesus sa kanya, come. Pinatulan siya. Come. O di ano dapat niyang gawin? Naniniwala siya ngayon. Si Jesus yun. Nagsalita come. O ngayon, kailangan magtiwala siya. Na kailangan niya lumakad, humakbang ngayon palabas ng bangka at humakbang sa tubig. Hindi mo pwedeng sabihin, Lord, ko pala yan. Lalakad ka pala sa tubig. Sana rin ako kapaglakad sa tubig. Sabi ng Lord, come. Come. Ayan, ginawa ni Peter. Tiwala siya. Humakbong palabas ng bangka. Hindi lumubog. Amen? Listen. Lahat ng laws of physics ay kinancel. Yung law of buoyancy, cancel muna. Hawak ni Lord yan Amen? Diba? Subukan mo nga mamaya-maya, maglakad kayo sa tubig. Subukan nyo sa planggana. Ayan, may ilog dyan. Testingin nyo, testingin nyo. Malaman natin. Bakit? Lulubog ka talaga kasi may tinatawag ng law of buoyancy. Amen? Pero dahil sa pagtitiwala sa Diyos, sabi ni Lord, cancelin natin yung law na yan. Peter, lakad. Lakad si Peter. Pero nung humangin na, kita yung alon, na out of focus na, lumubog. Ano sabi ni Jesus? Anong reklamo? Anong dahilan? Nanampalataya. Ba'y kinulang? No? Sabi niya, you of little. Bakit? Bakit nabawasan yung faith niya? Tumingin na sa alon Tumingin na sa lumubog. Amen. Pagtitiwala, kapatid. Importante yan. Magtiwala tayo sa Diyos. We may not understand it or perceive it, yung mga ginagawa ng Diyos, but we know that God is in control and He knows what He is doing. Minsan may gagawin ng Diyos. May ginagawa ang Diyos. May niluluto ang Diyos, may ginagawa ang Diyos. Hindi mo maunawaan, hindi mo ma-perceive. Kapatid, hindi ibig sabihin mali. Hindi mo lang naunawaan. Pero hindi naman ibig sabihin mali. Amen? Tiwala ka sa Diyos. God is in control and God knows what He is doing. Amen? Hallelujah. Tiwala tayo sa Diyos. Trust in the Lord. Trust His ways. Trust His process. Trust God. Trust also the people of God. Tiwalaan mo din yung mga anak ng Diyos. Tiwalaan mo din yung mga Kristiyano. Trust them that they can do the things that are tasked for them.
Tiwalaan natin. Pag nilagay ng Diyos yan, diyan, sabihin, may purpose ang Diyos. Tiwalaan din natin. Titiwala tayo sa Diyos. Tiwala din tayo sa nilagay ng Diyos. Amen. Alam naman natin na si Lord, hindi naman nagkakamali. Alam naman natin, Panginoon, meron naman siyang ginagawa. Amen? Trust that they can do the task. Okay? Tandaan niyo po ito. Tingin po kay lahat dito. Basta pinagkatiwalaan ng Diyos, pagkatiwalaan niyo din. Bay, dadaigin pa natin ng Diyos. Ang Diyos nga nagtiwala dun sa tao. Tapos tayo ayaw natin magtiwala. Tandaan niyo, basta ito pinagkatiwalaan ng Diyos, katiwalaan din natin. Pag itong tao na to ay minahal ng Diyos, mahalin din natin. Minsan naiinis tayo, minsan nagagalit tayo, hindi natin type yung style. Pero dahil mahal ng Diyos yan, mahalin mo din. Amen. Hallelujah. Trust the people. Encourage them. Pray for them. Help them. Imbis na tayo ay magalit, imbis na tayo ay mainis, i-encourage natin. Ipag-pray natin. Tulungan natin. Amen. See, mahal ni Lord yan. Dinala yan dito ni Lord. Pinagkakatiwalaan din ng Diyos yan. Hallelujah. Many of God's people are hurting because many of the leaders of the church don't believe and don't trust people. So po ito, marami po nasasaktan dahil marami pong hindi naniniwala at hindi nagtitiwala doon sa mga tao. That is why in many churches, their walls are ruined. Maraming churches, yung kanilang mga wall, bagsak. Bakit? Away-away. Bagsak yung wall. Bakit? Walang pagtitiwala. Walang naniniwala. Kanya-kanya. Okay? Their faith is not united. Ito, ang faith nila, ganito. Itong faith nila, ganito. Tapos tayo dyan. When there is no wall, we are open for attacks of the enemy. Tandaan niyo po ito. Pag wala tayong wall, kaya sabi ng Lord, rebuild niyo yung wall. Bakit? May temple nga kayo. Lusubin naman kayo ng kaaway, ubos din kayo. Sunog uli ang temple na yan, wasak uli ang temple na yan, pag wala kayong wall. Yung wall ang magdi-defend sa inyo, yung wall ang magiging boundary nyo. Alam ng kaaway, pag tayo lumagpas dyan, gera na to. Amen. Pag walang wall sa church, pag walang wall sa family, walang faith, hindi united, kapatid, asahan mo na, sarit-saring atake ng kaaway ang gagawin. Pamilya, individual, trabaho, personal. Bakit? Walang tataas. Kanya-kanya. Kanya-kanyang depensa, kanya-kanyang ano. O pati kumusta ka na? Hirap na ako. Na ako pinagpapana ng kaaway dito eh. Bay, manong tulungan mo, lumapit. Dalawa tayo. Uy, tawarin mo yung iba ka. Tignan ko, tignan mo. Saan tayo? Build the wall. Nangyayari kanya-kanya. Kaya lagi tayong open for attacks. Okay? We need to build this wall. Nangyayari po, there's no wall, no? Tayo po ay, kung ano-ano po yung nangyayari, na atake, kakaroon ng division, walang faith sa isa't isa, walang faith na tinataas, nagkakaroon ng gossiping, kanya-kanyang kwentuhan, kanya-kanyang siraan, kakaroon ng slander. We are hurting each other because we don't believe and trust each other. Yun ang nangyayari.
yung faith ng mga tao, faith natin, bawat isa. Because ayaw natin magtiwala, ayaw nating maniwala, hindi tuloy kasangga o hindi ma-build yung wall. Yung iba naka-build. No? Siyempre, masama sila may build silang wall. Pero butas pa rin. Yung isang part, butas. Lang yung kaaway dyan, no? Sa lahat naman kayo titirahin. Kailangan lahat, walang dadaanan. If you read yung Nehemiah, if you read yung Nehemiah, hindi ko lang may nailagay-ilat kasi masyadong mahaba. If you read yung Nehemiah, lahat sila gumawa, pamilya. Kanya-kanyang toka sila, kanya-kanyang toka. Walang gumawa na, ito lang gagawin namin, sorry kayo. Kasi alam nila, pag merong lugar na butas, di bali wala yung binuo nyo. Doon lang dadaan yung kaaway. Amen. Meron. Sama-sama. Amen. Walang naiiwan. Hallelujah. So raise up your shield of faith. Amen. Raise up our shield of faith. Unity. Yun nga sabi ni Pastor Rick, synergy. Amen. Kasi merong kalakasan ito, nakahinaan nito. Pero may kalakasan ako, nakahinaan mo. Pero pag tayo nagsama, nag-synergize, pareho tayo nag-build ng wall, matibay yung wall na yun. Amen. Hallelujah. We need to cover each other in faith. Meron tayong mga kapatira, mahina ang pananampalataya, cover mo. Okay lang yan, kapatid. Amen? Mga kapatiran talagang ganyan. Ayaw na mag-church. Ayaw na umattend. Hindi na nga nagbabasa ng Bible. Cover natin. Amen? We need to protect and defend each other. Protektahan natin. Ipagtanggol natin ang bawat isa. You see, makinig kayo mabuti. Tingin kayo lahat dito. The real enemy is Satan, not our fellow Christian. Minsan naiinis tayo sa fellow Christian natin. Nagagalit tayo sa fellow Christian natin. Hindi natin naunawaan, the real enemy is Satan. Yung fellow Christian mo, yan ay kailangan mo para ma-build yung wall. So ano nangyari? Binild nila yung wall. Binild nila yung wall. Pero alam nyo, makinig kayo mabuti. Kaisa sila, binibuild nila yung wall. Kala nyo ba walang opposition? Opposition pa rin. Okay? Sabi ng Nehemiah chapter 4, verse 1, si Sanballat was very angry when he learned that we were building the wall. He flew into a rage and mocked the Jews. No? Galit na galit siya. Minamak niya, no? Saying in front of his friends and the Samaritan army officers, what does this bunch of poor, feeble Jews think they are doing? Do they think they can build the wall in a single day by just offering a few sacrifices? Do they actually think they can make something of stones from a rubbish heap and charge ones at that? Tobiah, the Ammonite, okay, who was standing beside him, remarked, that stone wall would collapse even a fox would walk along the top of it. Then I prayed, hear us, O God, for we are being mocked. May their scoffing fall back on their heads, and may they themselves become captives in foreign land. Do not ignore their guilt. Do not blot out their sins, for they have provoked you to anger here in the front of the builders. At last, the wall was completed to half of its height. Ayan na. Bubuo na nila yung wall. Kalahati na. Hallelujah. Half of its height around the entire city, for the people had worked with enthusiasm. Hallelujah. But when Sanballat and Tobiah and the Arabs,
the Ammonites and the Ashdodites heard that the work was going ahead and that the gaps in the wall of Jerusalem were being repaired, they were furious. Inaayos, gagalit sila. They all made plans to come and fight against Jerusalem and throw us into confusion. But we prayed to our God and guarded the city day and night to protect ourselves. The Jews who live near the enemy came and told us again and again, dinidiscourage sila. They will come from all direction and attack us. So I placed armed guards behind the lowest parts of the wall in the exposed area. I stationed the people and to stand guard by families armed with swords, spears, and bows. Then I looked over the situation. I called together the nobles and the rest of the people and said to them, don't be afraid of the enemy. Remember the Lord who is great and glorious, and fight for your brothers, your sons, your daughters, your wives, and your homes. Listen, listen. Kahit sila naging united, may opposition pa rin. Hindi mawawala yan. Pero alam mo ang pinakamalungkot, no? Itong nabasa natin, ang opposition comes from the outside. Kasi ang nag-o-oppose sa kanila, united sila eh. Ang nag-o-oppose sa kanila ay yung mga Ammonites, yan, sila sa Sambalat, sila, hindi sila Jew. Kapitbahay sila, ino-oppose nila yun. Okay? There will be opposition, but it should not be from within. Kapatid, in building the wall, definitely there will be opposition. Pero, sana yung opposition comes from outside, not from inside. Bakit? Kasi hindi mabibuild yung wall kung ang opposition from the inside. Amen. No? Kasi hindi magiging united. You see, the task, the vision, the works that God is giving us is not easy. Hindi naman madali yung pinapagawa ng Diyos. There will be challenges. There will be persecution. Given na yan, kapatid. That is given because you are doing God's plan. Oh yeah. Kahit tayo magkaisa dito, there will be oppositions. Bakit? The devil will not take it sitting down. Hindi papayag si Satan na, kakaisa kayo ha. Masaya kayo ha. Nagiging united kayo ha. Nagbibuild kayo ng wala. Hindi sasabihin ni Satan na, okay lang yan. Hindi. Nalapapalag yan. Palag yan. There will be opposition. Amen. Bakit? Kasi given na yun. Talagang gagawin ni Satan yun. I-oppose niya yung ginagawa ng Diyos. Ang malungkot, pag may ang opposition nasa loob, no? Abay na infiltrate. Nagamit pa ni Satan. Alam mo ang ginawa nila? Listen, alam mo ang ginawa nila? May opposition, tinatakot sila. Lulusubin namin kayo. Hawain namin kayo. Alam mo ang ginawa nila? They help each other. They help each other. Imbis na sila ay matakot, imbis na sila ay kabahan, sila ay lalo pang na-unite. Amen. They have become united to continue the work and to continue rebuilding the wall. Alam mo kung ang ginawa nila? Nehemiah 4 verse 16. But from then on, only half my men worked while the other half stood guard with spears, shields, bows, and coats of mail. The leaders stationed themselves behind the people of Judah who were building the wall. The laborers carried on their work with one hand, supporting their load, and on one hand, holding a weapon. How did they overcome the adversaries? How did they overcome yung threat sa kanila? By doing their part in their work. Ano yung part? Yung iba nagko-construct. Yung iba nagbabantay. Tawag doon division of labor. Amen. May threat eh. Kailangan may magbantay. Pati
etong totoo, meron tayong division of labor. May mga kanya-kanyang pinapagawa ang Diyos sa atin. Amen. And we need to do our part. Wala naman tong competition. Amen. We need to guard each other. Amen. Yung iba, ito ang ministry. Iba, ito ang ministry. Iba, ito ang ministry. Huwag mo sabihin, maliit lang ang ministry ko. Hindi naman kami humaharap sa harapan ng stage. Kapatid, pag wala ka, no, sino mag-guard sa amin? Amen. We are guarding each other. Magtutulungan tayo. Hindi naman tayo nagko-compete. Wala naman pagalingan dito. Amen? So that hindi tayo maatake ng kaaway. Wag nating isipin na dahil hindi tayo pare-pareho ng ginagawa, hindi tayo iisa. Iisa tayo. Amen? So anong ginawa nila? Dahil may threat sa kanila, habang hindi nila tinigil yung pagbibuild ng wall, tinuloy-tuloy nila. Pero ang ginawa nila this time, kumuha silang weapon. Bakit? So that they can protect sila ay intact. With a sword in their hands. Sabihin po natin lahat, sword. Ano ba ang sword na binigay ng Diyos sa atin? The sword is the Word of God. Ephesians 6:17, matatapos na po ako. Sabi ng Ephesians 6:17, put on salvation as your helmet and take the sword of the Spirit, which is the Word of God. Kapatid, we use God's Word to protect our brothers and sisters. Amen. Paano mo po protektahan yung kapatid mo na nagbibuild ng wall, tinataas yung faith niya, may atake? Paano mo po protektahan? Encourage him with the Word of God. Encourage him. Huwag mong gamitin yung Word of God to discourage him. Huwag mong gamitin yung Word of God to attack him. Pastor, open rebuke is better than secret love. No? Sasabihin ko sana, open rebuke is better than sacrifice. Mix na. Mix. Listen. Hindi ginagamit yung Word of God. Atas. Kapwa. Hello? Tayo, nagko-correct para ma-encourage. Para ma-build up. Tayo nagko-correct para siya ay kumbaga maliwanagan at malo. Hindi para ano kaya? Amen? Ang Word of God, ginagamit yan, pinang-atake yan, pinang-ahambalos yan sa kaaway, kay Satan. Amen? Use God's words to rebuke and attack the enemy, in the life of your fellow Christian. We use God's words, to encourage others so that they will not lose hope. Amen? Ng paggamit ng Word of God. Always to build up, Always to encourage. Pero pag ang kaharap mo ay kaaway, pag ang kaharap mo ay yung si Satan, gagamitin mo Word of God to destroy his works. Yan ang paggamit ng Word of God. So in building the wall, listen, in building the wall, let us raise our faith. God is rebuilding and restoring our walls. Our walls in the church and our walls doon sa ating mga pamilya. Be part of the restoration and rebuilding of the wall. Lahat po tayo. Paano natin gagawin? Raise up your shield of faith. Hindi kanya-kanya tayong pananampalataya. Some of us, malaki ang ating pananampalataya. Some of us, maliit yung ating pananampalataya. Pero lahat yan can be used. Cover
Cover each other. Lahat yan, magagamit yan to build a wall. Nakita niyo yung wall na gawa sa adobe? Pare-pareho ba ng size yun? Diba hindi? Pero makikita mo, pinagsama-sama, nakakabuo ng wall. Amen? Parang ganoon yung ating wall, parang ganoon yung ating faith. Yung iba sa atin, kulang ang faith, pero kailangan natin ang isa't isa para i-cover ang isa't isa. Amen? So raise up your shield of faith, believe God and trust God, but also believe in your fellow Christian and trust them. For they are also part of God's kingdom. As we continue to build the walls, hold on the sword, patid, sword of God's word. Use it to fight against the real enemy, which is Satan. And use God's word to encourage and lift up our brothers and sisters.